Magandang araw, Master Jam. Ang nickname niya kasi si Master Jam, pero ang first name niya talaga ay Joven. Master Sergeant Joven Hamilya ng Special Forces. Isa siya sa mga masabi mong napaka-dependable na leaders ng Special Forces na isang NCO. And ang ganda ng may share niya na karanasan. So, Master, paki-introduce mo sarili mo. Ako sir, si Master Sergeant Jobin Hamilya, based sa PIP, 12 SF Company, 12 SF Battalion. Dati nakabase sa Maguindanao. Anong naging papel mo, anong position mo noon, Master, nung nasa Maguindanao ka? Bali, sa 1205 noon, ako yung team sergeant. Ano yung team sergeant? Anong mga responsibilities ng team sergeant? And ilan yung tao mo? Team sergeant sir is composed of 12-man team. Ang one team sergeant doon is yung magbigay ng moral. Pangalawa sir is kung paano disiplina yung member ng team. Pangatlo sir is yung kung paano dadalhin yung team papunta doon sa mga operations. Pang-apat sir is paano magiging safety yung buong team sir. Bilang isang team sergeant, ano yung mga attitude mo dapat and leadership qualities mo dapat para isa kang huwaran na team sergeant? Maging sir, kunin lahat yung ugali ng bawat member. Laging tanungin yung problema, moral. Dapat matuto sa kung ano meron yung isang team sir. Kung ano nga mga duties and responsibilities, gaya ng mga 5 specializations. Dapat meron sila sir na tasking bawat isa sir. Ano ba yung 5 specializations ng SF ngayon? Kagaya sir ng Operation Intelligence, Weapon sir, Communication, Demolition, and Medical Specialist sir. Talagang ganun ka kumpleto dapat yung skill set ng isang Special Forces soldier natin talaga dito pala sa Pilipinas para mag-function na maganda, no? Ganun, no? Yes sir, lagi naman sir may in-house training sir para mapunan sir. Okay. Master, doon sa Maguindanao noon, para sa mga hindi pa nakapunta doon, paki-describe mo nga kung anong terrain, kung saan nangyari yung matinding encounter nyo na yun. Bali sir, yung area namin doon sa Maguindanao sir, sa boundary ng Ligwasan and Pikit. Marshland siya sir. Marshland, tapos may mga malalaking ilog yan sir. Yung Rio de Grande de Mindanao. Mostly ang mga bahay dyan sir is nakalagay doon sa sir, sa riverbank sir, mga tabi ng ilog. Tapos kangkong sir and sir, mga damo sa Marshland ang mga nandun lang sir. And yun yung naging battlefield nyo? Yes sir, battlefield namin sir yung bahayan sir, and then yung tabi ng ilog sir, saka mga niyugan, saka yung sir, mga patag. So sino mga kalaban nyo at that time? Sa encounter mo na to na ikukwento mo? Base doon sa sir, sa intel report sir ng sir, ng ISAP. Ang unang bumangga sa amin sir is grupo ni Commander Motorola. Kasama niya sir yung breakaway group ni sir, Datoban, yung PAG sir, yung private arm group na yung Batuan. More or less mga 100 yan sila sir. Oh, so at least alam na ng publiko ano yung itsura ng terrain nyo, sino yung kalaban nyo, gaano katinding kalaban nyo.
Master, ito na ang tanong ko ngayon. I-detalye natin. Ano ang hindi mo makakalimutan ever na encounter mo? Pakidetalye mo paano nangyari. Bali nung ano sir, nung December 31, 2013, alas 5:30 ng hapon sir. Prepare kami noon sir sa ano sir, para pagkain sa New Year. Bigla ayun na sir yung umpisa ng pag-atake ng more or less 100 sir na BIFF with private arm group sir, yung breakaway ni Ampatuan sir, ng Ampatuan group. Sa pamuno sir ni Commander Motorola, Commander Abunawas at saka ni yung kay Nadato Banyan sir. Sinong inatake? Kayo o ibang detachment? Bali doon sa area sir is dalawang ano kami sir, dalawang grupo. Isang main detachment sir, ako yung nakaposisyon doon sir. Yung tinatawag namin na Badyaw detachment, Mapagkaya sir. And then sa unahan niya sir, mga 1.5 kilometers nandoon sir yung advance post. Ang nakabilong doon sir is, ang nakaposisyon doon sir yung 11 company. Bali 7-man team sila sir. 7-man team din kami sir. Pagdating sir ng 5:30 sir, umpisa na silang inatake. Yung kabila? Yung kabila po sir, yung advance post, yung sa 11 company. Pero 7 sila, may CAFGO sila? Wala po sir. So talagang regular, 7 na solid sir. special forces yun? Yes sir. Kayo, sa kabila, 7 din sir. na solid special forces? Yes sir. Pero ang tindi nun pipito lang talaga. Yes sir. Kasi Pero detachment to break na noon sir. Ano no? Break noon sir, kaya... Break noon. Oo nga no. Yes, sir. New Year. Kasi ang normal nyo, ilan kayo? 12 sir. 12 yung normal sa isang detachment. Yes, sir. 12 din sa isa. Yes sir. Kaya alam ng kalaban na nag-break yung kalahati nito. Yes sir. Kaya bagbag tayo. Yes sir. Okay, so ang sitwasyon, pa-New Year na, instead na magsasaya kayo, biglang kayo ni New Year ng, yung kabila ni New Year ng kalaban. Yes sir. 1.5 kilometers yung distansya. Yes sir. Right. Flat ba siya? Flat terrain? Flat sir. Flat terrain. Yes sir. Okay. Bumagbag sila. Anong reaksyon nyo? Umabot sir ng mga 8:30 hanggang 9 sir. Humingi na sila ng tulong sir kasi ang bala sir is konti na. Dahil yung panila sir perimeter, yung kalaban na sir yung nag-auyog sir. Warning device nila sir. Ganon. Yes, Sige nga, explain mo nga muna, ano yung itsura ng perimeter defense ng isang detachment? Bahayan yung kanila sir, yung advance post nila sir is bahayan sir, inoccupy nila sir. Bali, ang position nila sir is naka-line position sir. Rear banks yung gilid nila sir, tapos open field na dito sir. Kung haharapin sir is yung lip position namin sir sila is yung lip nila sir is open field na sir. Except may puno lang sir na mga palatandaan doon sir. Tapos yung gitna sir is bahayan sir. Kung maliit lang na espasyo sir. Yung kanan niya sir is ilog na sir. Malaking ilog na yan sir. So hindi talaga maka-extricate doon kasi ilog yung likod nila? Yes sir. Bali ang ilog sir noon is time na yun is mababaw sir. Dahil kaunti lang ang pan. Yung tag-init. Tapos ang ginawa nila sir, inikutan nila yung 11 company noon sir. Gusto talaga nila sir, yung last man nila is tinapatan din nila ng tao. Bali na letter U sila sir. Hindi man makagalaw na yung 11 letter company, U sir. Na ang likod. Yun sir ang napul nila sir. Hindi, di ba? Ilog to. Yes sir. Tapos ni letter U nilang ganon. Yes sir. Agoy. Bali ang na-open lang sir yung approaching na namin sir. Yung ma-approach namin. Sige nga. So, desperado na. Kulang bala. Yes, sir. Tapos, pagkakuha noon, sir, is pagdating namin mga 9:30, nag-order ako, sir, ng sabi ko, dito na kami. Prepare kay madami masyado. Kay kami, sir, ang nakakita ng sir, nila yung position ng mga yung tumitira sa kanila, sir, kay malapit lang man. So ibig sabihin, tinitira sila doon
kayo 1.5 kilometers, nakikita nyo yung bumibira sa kanila. Nandun na kami, sir. Nakadikit na kami, sir, sa kanila. Dumikit na kayo doon sa ano? Yes, sir. Doon sa pag-occupy nila doon sa 11, sir. So, ibig sabihin, andito yung 11, na letter U, Yes, sir. and then dito kayo pumasok. Yes, sir. Yung open, sir. Diyan kami nag-position, sir. Nag-position. Yes, sir. Ilan estimate mo kalaban nyo? Mga estimate namin doon, sir, is ang both sides, sir, is mga more than 80. More than 80, sir. Kaya bawat sir, bawat angle, mga tag-sobra 20, sir. Maganda doon, sir. Tapos yung dito nilang, sir, magkalinya. Yun ang kuha nila, sir. Tapos may reserve pa sila doon sa may ilog, sir. Baba. Tapos mga 9:30, sir, pag doon namin, sabi ko mga 10. Sabi ko, dapat yung date, kasi sir, hindi man makaka-alis yung 11 company, sir, kung hindi makuha yung isang linya ng kalaban, sir, kung hindi mapa-atras, sir. Kaya ang inuna namin, sir, yung isang linya, sir. Then, matagal-tagal lang, sir, hanggang alas 11. Alas 11:30. Mag alas 12, sir, eksakto, nakuha namin yung 11 company, pero naiwan na, sir, yung mga bagpak. Bino, MBG, kwarta, sir, mga gamit, mga cellphone. Nakuha, ano yung sabihin nakuha, Master? Naiwan na, sir, kaya hindi naman kaya talaga yung kalaban, sir, kaya marami. Bali, So, pag sabi ko, sir, na atras, sabi ko, dikit lang tayo, kaya 50 meters. Yun na, sir, yung alis nila doon sa area, sir. Na ang nadala na lang nila, sir, baril na lang, sir, yung mga packbag, sir, hindi na talaga makaya madala, sir, kaya dumikit naman yung kalaban na, sir. Kasi binabating-ting na nga yung mga ano nila doon, mga botelya na nakasabit sa mga pader-pader, ganon-ganon, yung Yes, sir. early warning nila. Yes, sir. Tapos pagdating, sir, alas 12, nag-ipon kami, sir. Magkakasama na kami, bali naging 14 na kami, sir. So 14 na, pero wala na kayo doon sa... Inabandon na yun, sir. Oo. Tapos ang ginawa ko nun, sir, nag-request ako ng indirect, sir, yung mortar. Sabi ko yung Gulf Charlie ng 11 company, patakan na lang, sir. Kasi yung kalaban, sir, inassault sila doon, sir. Pero wala nang laman, sir. Bali, pinapanood na lang namin ng ating gabi ng alas 12, sir. Inassault nila yun, sir. Mga 10 minutes continuous. Yung naglalakad, sir, na dire-diretso yung putok nila. Pero wala nang laman, sir. Doon ako nagpunang sir, mortar, sir. Na yung Gulf Charlie, sir, tinamaan. Tapos doon kami umatras na, sir. Papunta na doon sa detachment ko talaga, sir. So ibig sabihin pala, kung di mo na-extricate doon ng mga, nahuli ka lang ng 10 minutes, Akuha yung, sir. katay talaga. Yes, sir. Obos yung, sir. Ano mo masabi yung ubos? Dahil wala, na-encircle talaga sila. Yes, sir. Yung last man kasi nila, sir, natapatan, wala talaga silang exitan, sir. Hindi man sila pwede makatalon sa ilog, sir. Oo, wala talaga. Wala sila, sir. Uberan talaga sila, sir. Wow. So, Happy New Year, nakabalik kayo doon sa detachment mo. Yes, sir. Bago namin pinasok, sir, is cleaner uli muna namin. Kaya wala naman laman yun. Detachment ko. Pagbalik namin, sir, pag clear namin, inoccupy uli namin, sir. Tapos bandang alas 2, sir, ng madaling araw, humabol, sinundan kami, sir. Nandun na uli sila, sir. Humabol na uli yung... sige, nakabalik. Anong oras kayo nakabalik? Madaling araw? Mga 1:30, sir. 1:30. Occupy na namin, sir. Tapos mga alas 2, sir, yung ding oras na yun, sir, nandun na uli sila, sir. Sinundan kami, sir. So, talagang desidido. Yung Yes, kalaban talaga. Yes, sir. So, 14 kayo, 14 Special Forces, soldiers, troopers, versus 80. Yes, sir. Yes, sir. Anong diferensya nito ngayon? Mas marami kayong bala? Mas magandang posisyon nyo? O ano? Bali yung kwan doon, sir, is nagkwan talaga kami doon sa kwan, sir, sa support din ng mortar, sir. Kay may pinapasok man silang mortar, sir, na 4. Bali 6, sir. 4 na 60. Tapos 2 81, sir.
hanggang anong pag umaga na sir pinasok sir, pero nung gabi, kuwan lang talaga yung sir, yung small firearm lang ang gamit sir. Pagka umaga, nagpasok na yung sila sir ng ano sir, mortar. Tapos, ang kuwan ko sir is, yung position namin, andun sir, may Group Charlie naman. Tapos, mga degrees, yung mga kuwan ng kalaban, madami din sir ang tulong ng mortar sir, malaking tulong sir, kaya maraming putok ng mortar. Hindi masyadong makakuan yung kalaban sir, abante sir. Mortar nyo? Yes sir, mortar ng batalyon namin sir. Pero hindi galing sa batalyon headquarters nyo? Bali yung galing sa PUB sir, nabanti lang nila sir ng palapit papunta doon sa amin sir ng mga 2 kilometers lang sir. So at least ano yun. So, yung support sir. So, January 1 na to? Yes sir. January 1 sir. Tapos pagdating sir ng alas 4 ng hapon sir, doon na umpisa akong nawundidan sir. Hanggang ngayon di pa din nakalakad sir. Kuwan yun sir, kuwan kasi nila sir, ang timing nila, yung pagkatapos ng sambahayan sir. Saka sila nagmamas sa fire sir, mas attack sir. Nawundidan ako nung sir alas 4 ng hapon. Nakuha sir yun is mga alas 8 ng gabi dahil hindi makapasok ang sir, mag-rescue. Gaano ba kahirap master yung mag-depend ng ano mo? Paki-explain mo nga yung layout nung detachment mo. Yes, sir. And gaano siya kahirap i-defend kung ganong kadaming kalaban? Bali yung detachment ko sir is mga 300 square meter na, mga 400 square meter lang sir, maliit lang position sir, kaya gilid ng ilog. So likod mo ilog din? Yes sir. Tapos? Yan sir, mga 500 square meter. Tapos may mga bakod kami sir na slab sir ng Jimelina. Tapos may hukay kami sir. Tapos may overhead bunkers din. Takuan sir. Ang pwesto naman sir ng kalaban namin is nasa bahayan sir, na sementado. Tapos mga puno ng niyog at saka mga puno ng mangga sir. Pero may running trenches naman kayo? Meron sir. Meron yan sir. Pero medyo dehado kayo dahil ang ganda rin ng cover pala nila. Yes sir. Tapos ang isang pang nila sir, pang bulabog nila sir is may elevated doon sa kabila ng ilog sir, yung tinatawag na Renarinte Range. Bali mga nasa yung nakakuan sir, may bundok siya sir. Doon pumpisto yung barret nila sir. Saka yung musil na tinatawag. At saka nakaproduce sila ng 50 caliber no sir. Yung galing sa kuan sir, sa breakaway sir. Kasi may tinitira sa amin sir ng mga bala 50 sir. So, ibig sabihin talagang 14 lang kayo, tapos alam nyo talaga na 80, na hindi lang 80 na M16 lang yung mga bala, kundi may 50 cal sila, may... Yes, sir. Walang mortar. May kwan sir, 90RR o RPG sir. Grabe, talagang yes, full force talaga. Yes sir, yun ang gamit nila sir. So bilang ikaw ang most senior nun, bilang team sergeant nun, ano ang feeling mo nun na alam mong nag-extricate na nga kayo doon sa command advance ano nyo? Dito kayo nag-consolidate sa isa. Anong feeling mo nun na sumagi ba sa isip mo na baka ma-overrun kayong 14? Hindi sir, ang kwan ko lang sir is yung safety muna sir. Sabi ko dapat hindi man tayo malagasan sir. O, yung safety, yung cover, yung depensa at saka yung timing sa kwan sir, sa pag-release ng putok sir. Dahil kung damihan namin yung putok sir, masyado, kung sabayan namin yung sila, mawalan kami na sir ng bala. Kay ang resupply lang sir is mangyayari tuwing gabi sir. Kung may wounded kami, saka lang sir talaga isasabay doon sa resupply. Kukunin wounded, sabay sa resupply sir. Tapos, kada gabi sir, sinasabayan din namin sir ng kung tamaan sir ng 90RR yung namin sir, pinsis namin.
magpatag, sir. Sabayan din namin ng hukay yan, sir. Continuous ang hukay, sir, tuwing gabi, sir. Sa araw, hindi man makagalaw masyado, sir. Gabi yung ano, sir, yung hukay para pag araw na, sir, kuha na, makaaway na maayos, sir. Ibig sabihin, January 1, natapos yung January 1, anong itsura nyo? Anong latag ng laban nyo? Okay pa, sir, nung January 1 kasi isa pa lang wounded po nun, sir. Pag January 3, doon, sir, ako na-woundedan uli ng 4, sir, na sabay-sabay yung, sir. January 1, isa lang. January 2, walang nangyari. Wala, sir. So, para kayong siege kasi yun eh. Parang inano kayo eh. Kinulong kayo, di ba? Yes, Parang sir. kulong na kulong kayo eh. Yes, sir. January 3, ilan ang wounded mo? 4 po, sir. So 5 na. Yes, sir. Out of 14. Yes, sir. So siyam na lang yung fighting form talaga dyan. May replacement man, sir, yung kung 1:1, sir. Kung isang na-wounded, sir, isa yung replacement, sir. Tapos pag January 4, sir, another na po isa, sir. Bali, 6. 6 doon sa original mo. Eh, ba't di na lang kayo mag-extricate? Bali, ang kwan, sir, noon, ang kwan ng brigade noon, sir, is hindi mo pwedeng kwan, sir. Kaya kunin daw nila ang kwan, sir, pikit o paido pulangi. Kung mag-awan doon kami doon, sir. So, ibig sabihin, sige, na-wounded, pwede palang ano, no? Pwede palang ma-replace. Yes, sir. So, ilang araw na kayo noon? 31, 1, 2, 3. 4 na araw na. Yes, sir. Noong 4, ano nangyari? Bali, nung 4 kami, sir, is marami na yung mga nasira na baril, sir. Yeah. Dahil sa sobrang yung matagal na, sir, mahaba na, sir, yung mga putok, sir. Carbon. Ang ginagawa ng mga reserve namin, sir, palitan yung baril doon sa loob, sir. Yung baril doon sa labas, sir, ipasok. Tapos yung baril namin doon sa kwan, sir, nang ilabas, sir. Para kondisyon na naman yung ano, sir. Tapos nung Pizza 4, sir, is bumisita si Brigade Commander doon sa kwan, sir, mga 3 kilometers to 4 kilometers, sir. Doon na, sir, nag-decide, sir, na tirahin 105 na ang gagamitin, sir. Kaya hindi na kayanin ng mortal, sir. Doon na medyo nakiramdam yung kalaban, sir. Medyo kumina na sila, sir. Pero kayo noon, parang pagod na rin. Yes, sir. Kasi ilang araw na yan na, hindi lang naman harassment yan na talagang kinulong kayo na binabagbagan lang ng binabagbagan. Yes, sir. Walang luto, sir. Biskwit lang to, sir. So, biskwit na lang kayo. Yes, sir. Buti may tubig doon sa loob ng detachment. Yung tubig na ginamit namin, sir, is yung sa pawa, sir, yung malabo. Sinasalom yun sa gabi, sir. Lagay sa container. Pag umaga, sir, pag baba ng labo, tindag yun na yung... Grabe, survival talaga yan. Yes, sir. Pero, yung ganon, master, na ganon katindi na... Ano yung hindi mo makalimutan na yung salbo nila ng bagbag talaga na yung... Di ba, ang hilig kasi nila na, di ba, ang dami nilang bala kasi, di ba? Nagpapalit-palit sila, sir. Ang nakita namin nun, sir, every 2 days, nagpapalit sila ng tao, sir. And tapos yung mga natamaan sa kanila, sir, yun ang isa kanila sa bangka, sir. Tapos i-atras nila papunta ng kabasalan, sir. Tapos yung iba doon, sir, naanod man. Alam mo, may napatay kaya kayo? No, sir, may mga naanod na, di ba? Mga naanod sa ilog na, sir, yung hindi siguro na madala, sir. Mga ano. Kaya kalabanan doon, sir, yung bangka ang matamaan, sir, eh. Kaya pag mapakinggan namin, sir, yung bangka nila, nag-ano na, sir, paliparan ko na agad ng 105, sir, kaya para hindi makatikit. Kaya ang ginawa sa amin, sir, sa sobrang dikit na nila, sir, kaya nagpapatok ako ng yung dikit na doon sa kampo. Naghagis na sila, sir, ng mga pansunog, sir, sa Granada. Pag combine nila yung, sir, yung yung buti. Buti na may tinatad sinila, sir, bas gasolina. Tapos may kasama. Molotov. Yes, sir, kasama Granada, sir. Yun na, sir, yung... Sinusunog na kayo? Sir, yun yung hagis nila. Swerte lang, sir, kaya hindi sumasabog yung Granada nila, sir. Pero gaano sila nakalapit sa inyo? Mga estimate ko, sir, mga nasa 30 ang pinakamalapit nila, sir. Lapit na nun. 30, ganda lang sa halaman na yan. Yes, sir, kaya abot naman, sir, nung yung pasok doon sa amin, sir, yung sir, inahagis nila na
Yung magkasama yung Granada, sir, at saka yung ano, sir, nga. Oh, kung kaya mo nang ihabos yun, nasa 30 na nga. Yes, sir. So, anong feeling mo na nun bilang commander doon at bilang team sergeant doon dahil 5 araw na napakatindi ng atake nila sa'yo at hindi mo, sa tingin mo, paano yun matatapos noon? Bali, ang ginawa ko noon, sir, nung kuman yung 105, sir, doon ako nagpa-series ng sir, na yung dumikit na sila, sir, mas malapit na yung putok din nung 105 doon sa amin, sir. Tapos sabay, sir. Sabay yung mortar 105. Halos magsabay-sabay na sila, sir. Hanggang may mga nadali din sa kanilang commander, sir. Commander Motorola yung kuan. Yung pag mas assault nila, sir, yun na yung pagkuha nila ng caliber ng mga nung nadali nila, sir, na leader, sir. Hindi So, napatay niyo yung leader nila? Yun ang base doon sa concert sa ako ng ano, sir. Tapos, pitsasin ko, sir, utay-utay na silang humina na, sir. Hindi na yung patras ng ano nila, sir. Medyo dumidistansya na, sir. So 6 days kayo. Nagsimula ng 31 eh. 31, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 6 days kayo na bakbakan talaga na ganun. Yes, sir. Tapos saka medyo humina na, sir. Oh, grabe, no? Anong feeling mo noon nung mga araw na yung nung tapos na? Bali, ikwan pa rin, sir, kay ang tropa, sir, walang yung sir, napatal, sir. Except lang doon sa isa kay hindi makalakad, sir. Ang panon, sir, is katapos noon, ang puwan ko lang sa kanila, makauwi naman, sir, kasi New Year. Yun second sir. break. Yes, sir. Bali yun, sir, pagkuha namin, yung pinalitan na rin kami, sir, nung mag-break na, sir. Grabe naman na. Kaya pala talaga hindi pwede mag-relax pag pag gano'n na no? Yes, sir. Yung ba talaga, sir, laging yung tropa, sir, is condition talaga, sir. Tapos laging kausapin, sir. Lalo na kung mga gano'n na, sir, yung wala ng bala, mga laging gapangin, sir, kausapin. Kaya sila man yung naka-ikot yan, sir, naka-defense, naka-first layer. Laging gapangin, kausapin lang para hindi man sir, mag-alanganin, sir. Kasi yun talaga ang pinaka-importanteng papel ng isang leader, di ba? Yung gano'n talaga na sa ganyan na bagbagan na talagang kung hindi stable yung pag-iisip ng leader, talaga, no? Yes, sir. Talaga, sir, mag-alanganin talaga, sir. Hindi ko usapin, sir. Kaya magkanya-kanya ng isip na yan, sir. May nangyari ba na gano'n na yung mga tao mo sa 6 na araw na yon medyo merong kaunting na rin, bumibigay na rin ng kaunti yung fighting spirit? Merong, sir, mapapansin, sir, na yung malumural, sir. Iba na yung kinikwento. Ganon. Magkuha na ng gunting. Manggupit na lang daw. Maggupit na lang, sir, na siya. Ganon. Pero ang lang talaga, sir, importante kausapin, sir. Dahil ang pangako lang, sir, is matatapos yan. Makakauwi tayo. Yun lang, yun sir. Na lang yung sinasabi mo, matatapos Yes, din to. Yes, sir. Yun ang paulit-ulit ko sa kanila, sir. Tapos, wala makain. Tubig na malabo. Yun lang, sir. Makasurvive lang, sir. Sir. Bilang isang special forces trooper talaga na naasahan sa panahon na yon. Ano yung very proud ka talaga na na-survive mo yon? Na-survive nyo yon? Ang kwento, sir, is kaya namin na-survive yun, sir, is sa pagkakaisa, sir. Team Sergeant hanggang doon sa member, sir. Isa lang, sir, yung gusto, sir. Yung sinasabi ng mga commanders natin, sir. Na kung ano lang yung sinabi, hanggang doon lang talaga, sir. Pag sinabing ipinsahan yan, kaya yan. Pag ginawa, sir, is kaya talaga, sir. Kahit kami noon, sir, kaunti, nakaya naman namin, sir. 14, parang 1:8 eh. Sir, yan na totoo doon, sir. Wow. And bilang isang senior NCO, looking back, kasi nandito ka na sa headquarters,
Yes. Ano yung natutunan mo doon na dala-dala mo dito ngayon sa Special Forces Headquarters na leadership? Yung leadership na doon mo nahubog. Yes, sir. Yung sa kwan, sir, sa bilang naging senior na, sir, yung mga kabataan, sir, dapat talaga, sir, bigyan ng mga tasking lagi, sir, para masanay, matuto. Mm. Ay pagdating ng sila na, sir, maalala nila yan, sir, o kung sa isip nila yan, sir, na ito pala, yun ang dapat gawin, sir, para kung may mga susunod pa man na mga mangyayari, makasurvive pa rin, sir. Malaki yung survive, sir. Anong masabi mo sa mga kabataan ngayon na yung hindi kabataan na sundalo, yung kabataang Pilipino na nanonood nito at manonood nito tungkol sa paano ang pagiging matatag ng isang tao sa gano'n na sitwasyon na napalibutan kayo, di ba? Yes, sir. Ni-rescue nyo yung kasama nyo, nag-consolidate kayo sa isang detachment, binagbagan pa rin kayo ng 5 araw na araw-araw yun, hindi na kayo makakain. Anong payo mo, anong masabi mo para sa mga kabataan para ma-inspire sila sa nagawa nyong yun? Sa mga sir, sa mga kabataan, yung buhay ng sundalo ay nakatalaga talaga yan, sir. Pinaghirapan. Yung sa part ng paghihirap, magdasal lang, nandyan yung pag makapasok ng armed forces, military, nandyan yung pangkabuhayan. Diyan mabubuhay, sir. Puhunan yan, sir, hanggang trabaho, puhunan hanggang magtanda na, sir, o hanggang magkapamilya. Dahil kung hindi, sir, magtrabaho, wala talaga, sir, walang magiging puhunan bandang huli, sir. Kung hindi mahalin yung serbisyo, sir. Yun lang sa akin, sir. Gaano mo kamahal ang serbisyo mo? Hanggang yan, sir, hanggang katapusan, sir, mahal yung serbisyo, sir. Maraming salamat, Master Jam. Yes, sir.